Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-subaybay mula sa iba't ibang dako ng mundo at sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Welcome po sa ating Simplified Sabbath School Lesson, audio version by Brother Johnson Amican. Tayo ngayon ay nasa third quarter, Lesson 4. Ito po ay July 18 hanggang 24, 2026 na pinamagatang Sin in the Church. Ang audio version na ito ay espesyal na inihanda para sa mga kapatid na walang gaanong oras magbasa, abala sa trabaho, nagbabiyahe araw-araw, o kaya'y gumagawa ng gawaing bahay, o mas madaling matuto habang nakikinig. Kung isa ka sa kanila, ang lesson na ito ay para sa iyo. Maaring habang nagmamaniho sa biyahe, nagluluto, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga. Kung ikaw ay nagmamaniho, nasa biyahe, nagluluto, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga, maaari mong pag-aralan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig. Bukod sa ating audio version, mayroon din tayong words format o written version ng aralin. Dahil sa ito'y ginagamit ng maraming Sabbath School teachers sa iba't ibang lokal na iglesia. Ang ilan ay sa Bible study groups sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa bilang gabay sa kanilang pagtuturo at talakayan at maging sa pagbabahay-bahay sa iba't ibang lugar at lalo na sa pag-aaral tuwing Sabado. Kaya kung nais mong basahin ang buong lesson, maaari mong gamitin ang words format. Kung nais mo namang makinig habang may ibang ginagawa, piliin ang audio version. Pareho itong may iisang layunin, ang gawing mas simple, mas malinaw at mas madaling maunawaan ang Sabbath School lesson upang mas marami ang mailapit kay Kristo. Available din ito sa ating Facebook page, YouTube channel. Bukod sa pag-aralan natin YouTube, ay mayroon din tayong personal YouTube channel. Ito ay ang Johnson Amican TV o mas madali itong hanapin sa @Johnson Amican 5039. Yan ay magkakadugtong na salita. Diyan mas madaling mapupuntahan ang aking personal channel na naglalaman ng iba't ibang impormasyon tungkol sa espiritual. Nandyan din ang aming mga travel experiences, mga public evangelism at public information at marami pang iba. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe o nakaka-follow, inaanyayahan namin kayong gawin ito upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating mga pag-aaral. Narito ngayon ang pinakasentro ng ating paksa. Ngayong linggong ito, pag-aaralan natin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa. Ito ay may pamagat na Sin in the Church. Ito ay tumutukoy sa kasalanan sa loob ng iglesia. Kapag naririnig natin ang salitang kasalanan, madalas ang iniisip natin ay ang mga taong nasa labas ng iglesia. Subalit ang katotohanan gustong ipakita ng aklat ng Korinto ay ito. Kahit ang bayan ng Diyos ay maaaring maapektuhan ng kasalanan kapag hindi sila maingat at hindi sila nagbabantay sa kanilang espiritual na buhay. Ang iglesia sa Korinto ay maraming pagpapala. Napakaganda nito. Meron silang kaalaman, mga espiritual na kaloob, marami silang miyembro at masigla sa gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, unti-unti ring pumasok ang impluensya ng mundo sa loob ng iglesia. Hindi lamang tungkol sa maling aral ang naging problema nila. Pumasok din ang sexual immorality, pagdadala ng kaso laban sa kapatid, pagiging makasarili, maling paggamit ng kalayaan at maraming uri ng kompromiso sa kasalanan. Maaaring mangyari rin ito sa iglesia ngayon. Hindi laging nanggagaling ang pinakamalaking panganib sa labas. Tandaan natin ito. Minsan, nagsisimula ito sa loob mismo ng puso ng mga mananampalataya kapag unti-unti nating hinahayaang maimpluwensyahan tayo ng kultura ng mundo kaysa sa salita ng Diyos. Ang impluwensya ay hindi palaging masama, lalo na kung ang impluwensya ay galing sa mga taong ginagamit ng Diyos. Sa kabila nito, tandaan natin na hindi isinulat ni Pablo ang liham na ito upang husgahan ang iglesia. Isinulat niya ito upang ituwid
ibalik at pagalingin ang espiritual na karamdaman ng iglesia dahil ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon tayo ng malaki at maraming lokal na iglesia. Ang nais niyang ipakita ay magkaroon siya ng isang banal, malinis at tapat na bayan na tunay na nagpapakita ng karakter ni Kristo. Ang nais niyang ipakita ay magkaroon siya ng isang banal, malinis at tapat na bayan na tunay na nagpapakita ng karakter ni Kristo. Ang ating talatang sauluhin ay mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 19 at 20. Ang sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa buong linggong ito, makikita natin kung paano itinuwid ni Pablo ang iba't ibang kasalanang pumasok sa loob ng iglesia. Ngunit higit sa lahat, matututunan natin na ang tunay na solusyon sa kasalanan ay hindi lamang mas mahigpit na mga patakaran. Ang tunay na solusyon ay ang isang pusong lubos na sumusuko kay Hesukristo at hinahayaang baguhin ng banal na Espiritu araw-araw. Kaya samahan ninyo ako sa ating patuloy na pag-aaral. Naway sa buong lesson na ito, hindi lamang madagdagan ang ating kaalaman, kundi lalo rin tayong mapalapit kay Jesus at magkaroon ng buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag hindi tugma ang pananampalataya at pamumuhay sa bahaging ito, tingnan natin ang mahalagang mensahe. Mga kapatid, isa sa pinakamalaking problema ng isang Kristiyano ay hindi ang kakulangan ng kaalaman, kundi ang alam natin ang tama pero iba ang ating ginagawa. Hindi natin kayang tutulan na maraming tao ang alam ang Bible, alam ang tama at mali, alam ang kautusan ng Diyos, pero hindi ito isinasabuhay. Ito ang tinatawag na dissonance, na ang ibig sabihin ay hindi nagtutugma ang ating faith and practice. Ganito ang nangyari sa iglesia sa Korinto. Marami silang spiritual gifts, marami silang kaalaman, ngunit pinayagan at hinayaan nilang manatili ang malinaw at hayagan na kasalanan sa loob ng iglesia. Kaya ngayon, pag-aralan natin kung bakit seryosong itinuwid ni Pablo ang problemang ito. Kung may pagkakataon kayo, basahin ninyo ang unang Korinto 5, 1 hanggang 13. Subalit ngayon, atin munang alamin kung anong nakasulat sa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi ay ganito: sa kasalukuyay nababalita na sa inyo may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng nangalumbay upang maalis sa gitna ninyo ang mga gumagawa ng gawaing ito. Isa ito sa tinatawag na scandalous sin. Ano ba ang kasalanang nangyari sa mga kapatid? May isang lalaki na nakikisama sa asawa ng kanyang ama, ang wika ng talata. Malamang ay stepmother niya ito. Hindi niya tunay na ina, pero asawa pa rin siya ng kanyang ama. Ayon sa Biblia, ito ay malinaw na ipinagbabawal. Kung ating babalikan ang Torah, ganito ang nakasulat sa Levitico, Kapitulo 8, talatang 8. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ilantad. Siya'y kahubaran ng inyong ama. Napakalinaw ng utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito gray area, hindi ito opinion, hindi ito cultural issue. Ito ay malinaw na kasalanan. At ang mas nakakagulat, sabi ni Pablo, kahit ang mga hintil na hindi naniniwala sa Diyos ay alam nila na mali ito. Ibig sabihin, mas mataas pa ang moral standard ng ilang unbelievers kaysa ilang miyembro ng iglesia sa Korinto. Kaya ang sabi ng talata ay, Paul was shocked. Hindi lamang ang kasalanan ang ikinagulat ni Pablo, mas ikinagulat niya ang naging reaksyon ng iglesia.
Bakit? Hindi man lang sila nalungkot, hindi sila nagsisi, hindi nila itinuwid ang maling sitwasyon. Sa halip, nagmamalaki pa sila. Parang sinasabi nila na, hindi kasi kami judgmental, tinatanggap namin ang lahat, open-minded kami. Pero ang problema, ang pagtanggap nila ay naging pagpapabaya sa kasalanan. Tandaan natin ito. Love does not ignore sin. Maraming tao ngayon ang nagsasabing, love is love. Ang sabi ng iba, huwag tayong manghusga, tanggapin natin ang lahat. Mga kapatid, totoong tinanggap ni Jesus ang lahat ng lumapit sa Kanya. Subalit hindi Niya kailanman tinanggap ang kasalanan. Lagi Niyang sinasabi, huwag ka nang magkasala. Sa Juan 8, talatang 11, ang wika ay ganito, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Tandaan, mapagmahal si Jesus, pero banal din siya. Ang salitang banal ay hiwalay. Ang tanong ay, hiwalay saan? Ang sagot ay hiwalay sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi Niya kinokonsinti ang kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay tumutulong sa tao na makalaya sa kasalanan, hindi para manatili rito. Stop sinning ang ibig sabihin nito. Ang tanong ngayon, why was the church tolerating it? Hindi sinabi ni Pablo kung bakit nila ito pinayagan. Narito ang ilang maaring dahilan base sa kanilang kultura. Baka mayaman ang taong iyon, influential siya, maraming kaibigan, umali ang pagkaunawa nila sa biyaya ng Diyos. Ganito ang nangyayari sa ating iglesia ngayon. Kapag ang isang tao'y kilala at maimpluwensya, kahit mali na ang ginagawa, hindi tayo kumikibo dahil marami siyang kakampi at matatalo lang tayo. May mga pangyayari na nababaliktad pa sila at ang naninindigan sa tama, yun pa ang napagtutulungan at itinuturing na mali ng marami. Ganyan kamapanganib ang kasalanan na ipinapasok ni Satanas sa loob ng iglesia. Sa kabilang banda, posible ring ginagamit nila ang dahilan na God is love. Kailangan lang nating tanggapin ang lahat. Sa puntong ito ay nagiging mali ang paggamit ng tao sa grace or biyaya. Paano natin nasabi? Grace is not a license to sin. Tandaan natin ito. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nagbibigay ng pahintulot para ipagpatuloy ang kasalanan. Hindi ito lisensya para gumawa ng paulit-ulit na kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 6:1-2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala o pag ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mga bubuhay pa riyan? Kapag tunay na naranasan ang biyaya kay Kristo, mas lalo tayong nagnanais umiwas sa kasalanan. Hindi tayo nagiging kampante rito. The church must remain holy. Huwag tayong magkakamali dito mga kapatid. Hindi perpekto ang iglesia. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ay nagkakamali at ang tao ang bumubuo sa iglesia. Pero may malaking pagkakaiba ang isang taong nagsisisi at isang taong ipinagmamalaki ang kasalanan. Ang iglesia ay dapat maging lugar ng una, pagmamahal, pagpapatawad, pagtutuwid at pagpapanumbalik. Hindi lugar ng pagtatago o pagdiriwang ng kasalanan. The question, what about us today? Hindi na siguro ganito ang eksaktong sitwasyon sa maraming iglesia ngayon. Subalit, maaaring may ibang kasalanang unti-unti nating tinotolerate. Halimbawa, patuloy na namumuhay sa imoralidad ng walang pagsisisi, pandaraya sa negosyo habang aktibong miyembro ng iglesia, pagpapakalat ng tsismis at paninira, pride at pagyayabang, galit at hindi pagpapatawad, at pamumuhay na parang walang pagkakaiba sa mundo. Kapag ang kasalanan ay hindi natin kinikilalang kasalanan, unti-unti ring nawawala ang kabanalan ng iglesia. Ibig sabihin, huwag pababayaang may kapatid na nagpapatuloy sa kasalanan. Kailangan nating tulungan na maunawaan niya na hindi nalulugod ang Diyos sa mga ganoong uri ng kasalanan.
Narito po ang mahalagang lesson. Hindi ibig sabihin ng pagiging mapagmahal ay kinokonsenti natin ang kasalanan. At hindi rin ibig sabihin ng pagtutuwid ay wala na tayong pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay nagsasabi ng katotohanan ng may kababaang loob. Tulad ng isang mabuting doktor, hindi niya itinatago ang sakit ng pasyente. Sinasabi niya ang katotohanan upang ito ay magamot. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kailangan lang ay maging tama ang paraan ng ating pagtutuwid. Hindi kailangang idaan sa social media para ipahiya ang isang kapatid. Huwag din natin kalimutan ang mga ito. Bago natin tingnan ang kasalanan ng iba, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Mayroon bang kasalanan sa buhay ko na matagal ko nang kinokonsinti? Mayroon bang bahagi ng buhay ko na alam kong mali, ngunit patuloy kong ginagawa? Humingi tayo ng tulong sa Panginoon dahil ang layunin ng Diyos ay hindi lamang patawarin tayo. Nais din niya tayong baguhin upang maging katulad ni Kristo. Ang tunay na iglesia ay hindi inilalarawan iglesia na walang makasalanan or sinless and perfect. Ang tunay na iglesia ay inilarawang bilang iglesia na handang magsisi, tumatanggap ng pagtutuwid at handang magpabago kay Kristo. Bakit mahalaga ito? Kapag pinili nating ipagwalang halaga ang kasalanan, unti-unti ring nawawala ang kapangyarihan ng ating patutuo. Ngunit kapag pinili nating sundin ang katotohanan ng may pag-ibig at kababaang loob, mas lalong nakikita ng mundo ang kabanalan at kabutihan ng Diyos sa kanyang iglesia. Paano hinaharap ang malaking kasalanan ng iglesia? Kung tunay nating mahal ang isang tao, hindi natin siya hahayaang manatili sa kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pagtanggap. Ang tunay na pag-ibig ay tumutulong sa tao na makabalik kay Kristo. Dealing with scandals requires love and truth. Bago natin pag-aralan ang sinabi ni Pablo, mahalagang tandaan ang isang prinsipyo. Kapag may makasalanan sa loob ng iglesia, hindi tayo dapat maging judgmental, cruel, insensitive. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Pag sinabing judgmental, ibig sabihin kapag may kasalanan sa loob ng iglesia, huwag agad nating husgahan ang isang tao na parang tayo ang hukom. Ang Diyos lamang ang lubos na nakakaalam ng puso ng bawat isa. Ang tungkulin natin ay ituro ang katotohanan ng may pag-ibig at akayin siyang magsisi. Ano naman ang ibig sabihin ng cruel? Hindi tayo dapat maging malupit sa pananalita o sa pakikitungo. Ang layunin ng pagtutuwid ay hindi para ipahiya ang nagkasala, kundi para maibalik siya sa Panginoon at sa iglesia. Insensitive. Ano naman ang ibig sabihin nito? Hindi rin tayo dapat maging manhid o walang pakialam. Hindi ibig sabihin ng pag-ibig ay pababayaan na lang ang kasalanan. Kung tunay nating mahal ang isang kapatid, tutulungan natin siyang makabangon at makabalik sa tamang landas. Tandaan, ang katotohanan na walang pag-ibig ay nagiging kalupitan. Ngunit ang pag-ibig na walang katotohanan ay nagiging pagpapabaya. Ang nais ng Diyos ay katotohanan na may pag-ibig upang ang nagkasala ay magsisi, magbago at magbalik loob kay Kristo. Ngunit hindi rin tayo dapat maging indifferent, tolerant of sin, and silent when God has already spoken. Anong ibig sabihin? Pag sinabing indifferent, walang pakialam. Hindi tayo dapat magsasawalang kibo o isipin na bahala ka na sa buhay mo. Kung tunay nating mahal ang ating kapatid, hindi tayo naging walang pakialam. Ang tunay na pag-ibig ay may malasakit at handang tumulong upang siya ay makabalik sa tamang landas. Tolerant of sin o pinapayagan o kinokonsinti ang kasalanan. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang tatanggapin natin ang kasalanan sa paraang normal na lang. Mahal natin ang tao pero hindi natin dapat kinokonsinti ang kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay nagsasabi ng katotohanan upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Silent when God's already spoken. Anong ibig sabihin? Mga kapatid, kung malinaw nang itinuro ng salita ng Diyos na mali ang isang gawain, hindi tayo dapat matakot o mahiyang sabihin ang katotohanan. Siyempre, gawin natin ito na may kababaang loob, pag-ibig at paggalang. Ngunit hindi natin dapat ikompromiso ang malinaw na turo ng Biblia. Kaya lang, huwag mo namang i-post sa social media
dahil nagiging mali ang sana ay tama. Tandaan, hindi nais ng Diyos na maging judgmental, pero ayaw rin niya na maging walang pakialam ang kanyang iglesia. Ang tamang balansi ay magsalita ng katotohanan na may pag-ibig upang ang nagkasala ay magsisi, maibalik kay Kristo at muling makasama sa kanyang bayan. Laging magkasama ang truth and love. Katulad ng ginawa ni Jesus, mahal niya ang makasalanan pero hindi naman niya kinukonsinti ang kasalanan. Paul commands the church to act. Kung babasahin natin ang unang Korinto 5:1 hanggang 13, napakalinaw ng mga sinasabi ni Apostol Pablo. Ang lalaking gumagawa ng insist ay kailangang disiplinahin ng iglesia. Sinasabi niya, unang Korinto Kapitulo 5 talatang 2, na kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkos nangalumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Pansinin natin, hindi sinabi ni Apostol Pablo na hayaan na lang, huwag nang pansinin, huwag tayong manghusga. Sa halip, ang sinabi niya, remove him from among you. Bakit kaya? Dahil ang iglesyang hinahayaan ang lantarang kasalanan ay unti-unting nawawalan ng spiritual health. Why such strong words? Marahil may nagtatanong, bakit napakahigpit ni Pablo? Ang sagot, dahil ang sitwasyon ay hindi simpleng pagkakamali. Ito ay open sin, ongoing sin, unrepented sin. Hindi na kayang itago ito. Hindi ito lihim. Hindi rin ito isang taong nagsisisi. Ito ay taong nagpapatuloy sa kasalanan habang bahagi pa rin ng iglesia. Malaki ang pagkakaiba ng taong nadapa ngunit nagsisisi at taong pinipiling manatili sa kasalanan. Napakahalaga nating maintindihan ang pagkakaibang ito. Why does deliver to Satan mean? Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto Kapitulo 5 at talatang 5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Maraming tao ang natatakot sa talatang ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na isinumpa siya ni Pablo. Hindi rin ibig sabihin na gusto siyang maipahamak ng Diyos. Ang ibig sabihin ay kapag ang isang tao ay tumatangging mamuhay sa ilalim ng proteksyon ni Kristo, hinahayaan siyang maranasan ang bunga ng sarili niyang mga desisyon. Sa madaling salita, God allows him to experience the painful consequences of sin. Bakit? Ang sabi, upang sakaling magsisi at makabalik kay Kristo. The goal is restoration. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang layunin ng church discipline ay hindi punishment. Tandaan natin ito. Ang layunin ay restoration. Maraming nagkakamali dito. Hindi humiliation, hindi distraction, kundi redemption. Pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, upang ang espiritu ay maligtas. Ang ibig sabihin, kahit dinisiplina siya, umaasa si Pablo na siya ay maliligtas. Napakagandang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagdisiplina ay hindi parusa, kundi kailangan iparamdam ang pagmamahal sa mga kapatid at pagmamahal ng Diyos. Kaya may mga nakaranas ng disiplina, subalit nang magbalik loob ay mas nagkaroon pa ng totoong pagbabago sa buhay niya. At lalo naman siyang naging malapit sa mga kapatid sa iglesia. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang do not associate with such a person? Ito ay mababasa natin sa talatang 11. Unang Korinto Kapitulo 5 pa rin. Datapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na bawal na siyang kausapin. Hindi ibig sabihin na bawal na kayong makialam sa kanya. Ang punto ni Pablo ay do not treat open rebellion as if everything is normal. Kapag ipinakita ng iglesia na parang walang nangyari, iisipin ng tao na wala namang problema sa kanyang ginawa. Kaya minsan
ang pinakamabuting paraan ng pagmamahal ay ang ipakita sa tao na seryoso ang nagawa niyang kasalanan. Magkakaroon talaga ito ng pagbabago at kailangan maramdaman niya ito, hindi dahil hindi na siya mahalaga sa mga kapatid, kundi maramdaman niya na may masamang epekto ang kanyang nagawang kasalanan. Tandaan natin ito. Sin is contagious. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Puntahan natin ang unang Korinto Kapitulo 5 talatang 6. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Napakagandang illustration ito, pero kailangan maunawaan muna natin. Ano ba ang mahalagang mensahe dito at bakit ito ang ginamit ni Pablo? Ang sabi niya, ang maliit na libadura kapag pinabayaan, lumalaganap sa buong masa. Ganito kasi ang kasalanan. Ibig sabihin nito, kapag ang lantarang kasalanan ay hindi itinuwid, unti-unti itong nagiging normal. Pagkatapos, marami na ang gumagawa at kalaunan, nawawala na ang holiness ng church. Gusto kong bigyan natin ng pansin ito. May napakagandang nangyari pagkatapos sa mga talata. Bakit? Maraming mga Bible scholars ang naniniwala na ang lalaking tinutukoy na nagkasala sa talatang ating binasa ay ito rin yung taong mababasa natin sa 2 Korinto Kapitulo 2 talatang 5 hanggang 10. Basahin natin ang magandang balita Biblia. Talatang 5, kung may nagdulot ng kalungkutan ninuman, hindi ito sa akin idinulot, hindi sa pinalaki ko ang bagay na ito, kundi ang totoo. Kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan ng napakarami sa inyo. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Talatang 8, kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Talatang 9, ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinapangaral ko sa inyo. Talatang 10, ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko kung mayroon man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Ito ang tamang konteksto. May gumagamit kasi ng talatang ito, kaya tama daw yung pagpapatawad ng mga pari. Subalit ang konteksto nito ay tungkol sa taong nagkasala na pinagkasunduan ng iglesia na siya po ay disiplinahin. Sumalit dumating sa punto na ang pakiusap ni Apostol Pablo, patawarin na ninyo sila. At kung pinatawad siya ng iglesia, pinatawad na rin niya ito. At kung pinatawad nila ito, malaki ang posibilidad na pinatawad na rin ito ni Kristo. Iyan ang konteksto. Tandaan, dito sinasabi ni Pablo, dapat na ninyo siyang patawarin. Narito ang mahalagang sinasabi ni Pablo. Dapat na ninyo siyang patawarin. Aliwin siya. Ipadama na mahal pa rin ninyo siya. Napakagandang mensahe ito mga kapatid. Hindi nagtapos ang kwento sa church discipline. Nagtapos ito sa forgiveness and restoration. Ito ang tunay na layunin ng Diyos. Ganito rin ang sitwasyon ngayon. Minsan naiisip natin, basta loving tayo, basta accepting tayo. Tandaan natin, love without truth becomes compromise and truth without love becomes cruelty. Ang gusto ng Diyos ay pareho, truth and love. Kapag may nagkasala, hindi natin siya itataboy. Hindi rin natin sasabihin, okay lang yan. Sa halip, lalapitan natin siya, ipapanalangin, tutulungan at ibabalik kay Jesus. Iyan ang tunay na Christian love. Tandaan natin mga kapatid, hindi masaya ang church discipline. Masakit ito, ngunit minsan ito ang paraan ng Diyos upang iligtas ang taong naliligaw. Ang tunay na iglesia ay hindi iglesyang walang makasalanan. Tandaan natin ito. Ang tunay na iglesia ay iglesyang marunong magmahal ng may katotohanan. At kapag ang isang makasalanan ay nagsisi, handa rin tayong yakapin siyang muli, patawarin at tanggapin. Katulad ng pagtanggap sa atin ni Kristo. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, tandaan natin na ang layunin ay hindi manalo sa gusto natin, lalo na sa butuhan kung didisiplinahin ba ang isang tao, hindi. Kundi ang maibalik ang isang kaluluwa kay Jesus. Alalahanin natin mga kapatid, baka may isang kapatid na naitaboy natin palabas.
At ngayon, hindi tayo interesado na kumustahin siya. Hindi tayo gumagawa ng paraan para hanapin at ipadama sa taong iyon ang ating pagmamahal. Paano na kaya kung naging mali ang hatol natin sa kanya at hindi naging patas? May pananagutan din tayo sa Panginoon, tandaan natin ito. Kapag nagkulang tayo sa bagay na ito, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Protecting the church identity. Kailangan ingatan natin ang pagkakakilanlan ng iglesia. Ang problema naman ngayon ay mga kapatid na nagdidimandahan sa korte. Marahil sasabihin natin, ano naman ang masama kung nagsampa ng kaso? Ngunit ipinapakita ni Apostol Pablo na may mas malalim na issue rito. Hindi lamang legal issue ang pinag-uusapan. Ito ay tungkol sa identity ng church bilang bayan ng Diyos. Basahin nga natin ang unang Korinto Kapitulo 6 at talatang 1. Nangangahas baga ang sino man sa inyo kung may usapin laban sa iba na humatol sa harap ng mga liko at hindi sa harap ng mga banal. Napakabigat ng tanong ni Pablo. Parang sinasabi niya na talaga bang dadalhin ninyo ang problema ninyo sa hukuman ng hindi mga mananampalataya ang hukom? Hindi ibig sabihin nito mga kapatid na masama ang korte. Hindi rin sinasabi ni Pablo na mali ang batas ng gobyerno. Ang problema ay ito. Bakit hindi kayang ayusin ng magkakapatid sa iglesia ang sarili nilang alitan? The question is, what kind of case was this? Hindi malinaw sa Biblia kung ano ang eksaktong kaso. Maaaring ito ay property dispute or financial disagreement o kaya ay family conflict. O maaaring may kaugnayan pa rin ito sa sexual immorality na napag-usapan natin sa chapter 5. Subalit hindi mahalaga kung ano mismo ang kaso. Ang mahalaga ay ang prinsipyo. Ang mga kapatid ay nagdidimandahan sa harap ng buong mundo. Malinaw ang sinasabi ni Pablo. The church should handle its own matters. Basahin natin ang unang Korinto Kapitulo 6 talatang 2. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? Sa verse 3, sinabi naman niya, hindi ba ninyo nalalaman na tayo'y magsisihatol sa mga anghel? Napakaganda kung tutusin ang punto ni Pablo. Kung balang araw ay gagamitin tayo ng Diyos sa paghahatol, bakit hindi naman natin kayang lutasin ang simpleng problema sa loob ng iglesia? Oo nga naman. Ibig sabihin nito, God expects His people to develop spiritual wisdom. Kaya, sabi niya, the church witness matters. Ang ibig sabihin nito ay mahalaga kung paano nakikilala ng mga tao ang iglesia at ang mga Kristiyano. Hindi sapat na sabihin natin tayo ay naniniwala kay Jesus. Kailangan ding makita ng mga tao ang kanyang pag-ibig at kabanalan sa ating buhay at sa ating samahan bilang iglesia. Kapag ang church ay nakakaisa, namumuhay ayon sa salita ng Diyos at may pagmamahalan, mas madaling mahikayat ang iba na lumapit kay Jesus. Ngunit kapag ang iglesia naman ay laging nag-aaway, kinukonsinti ang kasalanan o hindi namumuhay ayon sa itinuturo ng Biblia, nawawala ng bisa ang patutuo ng iglesia at maaaring isipin ng mga tao na wala namang kaibahan ang mga Kristiyano sa mundo. Mga kapatid, tandaan natin na tayo ang living testimony of Jesus sa mundong ito. Maraming tao ang maaring hindi nagbabasa ng Biblia pero binabasa nilang ating buhay. Kaya ang bawat kilos, pananalita at pakikitungo natin sa kapwa maaring maglapit ng tao kay Kristo o maglayo sa Kanya. Kaya gusto ni Pablo na protektahan ang magandang pangalan ng iglesia. Hindi dahil gusto niyang itago ang totoong problema, kundi dahil nais niyang makita ng mundo ang karakter ni Kristo sa kanyang bayan. Isa pang bagay na ating bibigyan ng linaw ay ito. Better to suffer than to destroy the church witness. Ano naman ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Punta tayo sa talatang 7. Gagamitin ko ang magandang balita Biblia. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa
ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Teka muna, hindi ito madaling sabihin. Sa normal nating kaisipan, gusto nating ipaglaban agad ang ating karapatan. Kaya lang dito, itinuturo niya na ang pinakamalaking victory ay hindi ang manalo sa kaso. Ang pinakamalaking victory ay ang maipakita ang karakter ni Kristo. Hindi ibig sabihin na lagi na lang tayong magpapaluko, lagi na lang tayong magpapaapi. Manapa, ipinapakita ni Pablo na may mga pagkakataong mas mahalaga ang testimony ng church kaysa personal nating karapatan. Ibig sabihin, yung hindi pansariling kapakanan ang iniisip natin, kundi ang kapakanan ng ating church. Huwag nating kalimutan ito mga kapatid, ang kaharian ng Diyos at banal na pamumuhay. Ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpasok sa langit sa hinaharap. Ito rin ay tungkol sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ngayon pa lamang. Pagkatapos nito ay nagbigay si Pablo ng listahan ng iba't ibang kasalanan. Kung babasahin natin ang unang Korinto 6:9 at 10, binanggit dito ang fornicators, idolaters, adulterers, thieves, and covetous. Nandyan din yung drunkards, revelers, extortioners. Mapapansin natin na hindi lamang sexual sins ang binabanggit niya. Kasama rin ang greed, dishonesty, stealing, idolatry, and cheating. Bakit kaya? Dahil sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay hindi lamang tungkol sa immorality. Kailangan bantayan din natin ang pride, greed, dishonesty, and injustice. Ang mga ito ay mga kasalanan ding sumisira sa buhay ng tao. Kaya ang tanong ay, why did Paul mix these sins together? May mga tao ngayon na iniisip na ang pinakamalaking kasalanan ay sexual immorality lamang. Pero pansinin natin, isinama ni Pablo ang greed, kasama ng sexual immorality. Isinama din niya ang extortion at idolatry. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sa harap ng Diyos, lahat ng kasalanan hindi pinagsisisihan ay naghihiwalay sa tao kay Kristo. Walang acceptable sin, walang respectable sin. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. But there is good news. Napakaganda ng sumunod na talata. Verse 11, at ang gayon ay ang ilan sa inyo, datapwat nangahugasan na kayo, datapwat mga pinapaging banal na kayo, datapwat inaring ganap na kayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Napakagandang balita ito mga kapatid. Hindi sinabi ni Pablo na mas mabuti kayo kaysa iba. Ang sabi niya, ganyan din kayo noon. Pero ngayon, ang sabi niya, you have been washed, you have been sanctified, and you have been justified. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo. Naligtas tayo dahil sa biyaya ni Jesus. Hanggang ngayon, marami pa ring church conflicts. May mga alitan tungkol sa money, leadership, property, and personal misunderstanding. Kaya minsan, mas mabilis pa tayong magreklamo, magsumbong o magsampa ng kaso kaysa umupo, mag-usap at magpanalanginan sa isa't isa. Hindi sinasabi ng Biblia na mali ang legal system. May mga pagkakataong kailangan talaga ang civil authorities, lalo na kung may criminal offenses or usaping saklaw ng batas. Ngunit sa mga personal na alitan sa pagitan ng magkakapatid, hinihikaya tayo ng Diyos na unahin ang reconciliation, forgiveness, and Christ-like humility. Tandaan, ang iglesia ay hindi lamang isang organization, ito ay pamilya ng Diyos. At sa isang pamilya, may mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang tunay na pagkakaiba ng bayan ng Diyos ay hindi ang kawalan ng problema. Ang tunay na pagkakaiba ay kung paano natin nilulutas ang ating mga problema sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng pagpapatawad, at sa pamamagitan ng pagpapakita ng karakter ni Jesucristo. Naway lagi nating protektahan hindi lamang ang ating sariling pangalan, kundi higit sa lahat
ang magandang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at ang magandang patutuo ng kanyang iglesia sa harap ng sanglibutan. The antidote against sexual immorality. Pag-usapan natin ang tunay na lunas sa sexual immorality. Ipinakita niya dito ang pinakamahalagang solusyon laban sa sexual immorality. Maraming tao ang nagtatanong, paano ba talaga malalabanan ang sexual temptation? May nagsasabing, disiplina lang yan. Strong willpower lang yan. Iwasan mo lang. May katotohanan ang mga ito. Ngunit ayon kay Apostol Pablo, ang tunay na solusyon ay mas malalim pa kaysa self-control lamang. Ito ay nagsisimula sa ating relasyon kay Jesus. Kaya mahalaga ang sanctification and holy living. Basahin natin ngayon ang unang Tesalonica 4 talatang 3 hanggang 4. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid at ang bawat isa sa inyo'y magtanggay na ang bawat isa sa inyo'y makaalam magtaglay ng kanyang sariling sisidlan sa pagpapakabanal at kapurihan. Napakalinaw. Ano ang kalooban ng Diyos? Sanctification. Ano ang bunga ng sanctification? Abstaining from sexual immorality. Ibig sabihin, ang holy living ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa simbahan. Kasama dito ang paraan ng ating pamumuhay. Kapag sinabing paraan ng pamumuhay, ibig sabihin kahit sa labas ng church, hindi yung mukhang malalamang kapag nasa loob ng simbahan, kundi dapat kahit saan. Dapat nakikita ito sa atin. Kasama rito ang ating katawan at kasama rito ang ating sexual life. Tingnan natin ito. Ano ba ang nangyari sa Korinto? Ang sabi ng talata, may ilan sa kanila ang nagsimulang mag-isip ng ganito. Ano yung kaisipang iyon? Dahil ligtas na tayo sa biyaya, pwede na nating gawin ang gusto natin. Para bang sinasabi nila na grace gives us permission to sin. Kaya sinasabi nila, the body is made for sex. Parang normal lang, ika nga. Parang wala ng normal standard. Pero dito sinasabi ni Pablo, mali ang pag-unawa ninyo sa Christian freedom. True freedom is not a license to sin. Unang Korinto Kapitulo 6 talatang 13, ang sabi niya, ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon. At ang Panginoon ay sa katawan. Napakaganda ito. Hindi tayo pinalaya ni Kristo upang malayang magkasala. Pinalaya tayo upang makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan natin ito. Freedom in Christ is not freedom to sin. It is freedom from sin. Napakalaking pagkakaiba ito. Ang sabi niya, you belong to Jesus. Isa sa pinakamagandang sinabi ng Pablo ay ito. Unang Korinto 6:15. Hindi ba ninyo nalalaman ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Napakagandang katotohanan ito, mga kapatid. Kapag tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Tayo ay kabilang na kay Kristo. At kung tayo ay kabilang kay Jesus, ang ating katawan ay kabilang din sa Kanya. Kaya hindi na natin maaring gamitin ang ating katawan sa anumang bagay na sumisira sa ating relasyon sa Panginoon. Lalong lumalalim ang usapin dito. Sexual sin is different. Sinasabi ni Pablo, unang Korinto 6, 16 hanggang 17, babasahin ko ang magandang balita Biblia. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang pakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Napakaganda ng comparison. May dalawang uri ng union. Physical union at spiritual union. Ang gusto ng Diyos ay ang ating pinakamalalim na relasyon kay Kristo. Kapag pinili ng tao ang sexual immorality, sinisira nito ang magandang plano ng Diyos para sa intimacy. Ang sabi niya, your body is the temple of the Holy Spirit. Isa ito sa pinakakilalang talata sa Biblia. Unang Korinto 6:19 hanggang 20.
Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Napakaganda nito. Noong panahon ng Israel, ang templo ang lugar kung saan naninirahan ang presensya ng Diyos. Samantalang ngayon, sinasabi ni Apostol Pablo, ikaw ang templo, hindi na bato, hindi na gusali, kundi ang mismong katawan ng mananampalataya. Kaya dapat natin itong ingatan. You were bought with a price. Sinabi ito ni Pablo. Ano ang presyong iyon? Ang dugo ni Jesus, ang buhay niya, ang kamatayan niya sa cross. Ibig sabihin, napakahalaga natin sa Diyos. Kung ganoon tayo kamahal ni Kristo, nararapat lamang na gamitin natin ang ating buhay upang parangalan siya. May napakabisang paraan na hindi natin dapat ipagkamali. At ano po ito, mga kapatid? The real antidote is Jesus. Maraming tao ang nagtatanong, paano ko malalabanan ang temptation? Ang sagot ni Pablo ay hindi lamang try harder. Ang sagot niya ay stay closer to Jesus. Habang lumalalim ang relasyon natin kay Kristo, unti-unting nawawala ng kapangyarihan ang kasalanan. Hindi ibig sabihin wala ng temptation, pero mas lumalakas ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay. Napakarami ngayon sexual temptation sa pamamagitan ng internet, social media, movies, music, pornography, and ungodly relationships. Minsan, normal na lamang ito sa mundo. Ngunit hindi nagbabago ang pamantayan ng Diyos. Ang katawan natin ay hindi laruan. Hindi ito para gamitin ayon lamang sa ating nararamdaman. Ito ay templo ng Espiritu Santo at ito ay pag-aari ni Kristo. Mahalagang isipin natin at huwag kalilimutan. Kaya nga, think about the damage of sexual sin. Sa papaanong paraan, mga kapatid at mga kaibigan, tingnan natin ang nangyayari sa mundo. Ilang pamilya ang sinisira, ilang mag-asawa ang naghihiwalay, ilang mga bata ang lumaking walang pamilya, at ilang tao ang nabubuhay na may guilt, regret, and emotional scars. Meron ding mga ministry na bumabagsak at hindi na nakakapagpatuloy. Merong mga pastor, church leaders at Christians ang nasira ang testimony dahil sa sexual sin. Makikita natin na hindi aksidente kung bakit seryoso ang babala ng Diyos. Hindi niya ito pinagbabawal upang alisin ang ating kaligayahan. Pinoprotektahan niya tayo laban sa sakit na dala ng kasalanan. Tandaan, mga kapatid at mga kaibigan, ang tunay na lunas laban sa sexual immorality ay hindi lamang mas matinding disiplina, hindi lamang mas maraming rules, kundi isang mas malalim na relasyon kay Jesucristo. Kapag lagi nating naaalala na tayo ay washed, sanctified, justified, members of Christ, at temple of the Holy Spirit, magiging mas madali para sa atin na mamuhay ng banal. Kaya araw-araw nating piliing lumapit kay Jesus, sapagkat habang lumalapit tayo sa Kanya, mas malalayo tayo sa kasalanan. At habang mas pinupuno o pinangungunahan tayo ng Espiritu Santo, mas naipapakita natin ang kabanalan ng Diyos sa ating mga buhay. Marriage and singleness. Pag-aasawa o pananatiling walang asawa. Pag-usapan naman natin ngayon ang sagot ni Pablo sa mga tanong ng mga taga-Korinto. Ito ay tungkol sa marriage, singleness, and sexuality. Napakahalaga ng paksang ito dahil hanggang ngayon ay marami pa ring maling pananaw tungkol sa sex, marriage, at pagiging single or walang asawa. Ngunit kagaya din ng ating sinasabi, ang Bible ang ating final authority. Hindi ang kultura, hindi ang social media, hindi ang opinyon ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Dapat natin maunawaan na sex is God's gift. May maling paniniwala ang ilan na parang ang Bible ay laban sa sex. Hindi po iyon totoo. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ang lumikha nito. Ibinigay niya ito bilang isang magandang regalo. Ngunit tulad ng lahat ng regalo ng Diyos, dapat ito ay may tamang lugar, may tamang panahon, may tamang paraan ng paggamit dito. Ang Bible ay may malinaw na sinasabi. Ang sexual relationship ay para lamang sa marriage, sa pagitan ng one man
and one woman. Iyan ang disenyo ng Diyos mula pa sa pasimula. At dahil nga sa marami ang nagkamali sa paggamit ito, isa ito sa naging isyo sa gitna ng mga kapatid sa Korinto. But Paul answers their questions. Sa unang Korinto Kapitulo 7, sinasagot ni Pablo ang mga tanong ng mga taga-Korinto. May ilan kasi sa kanila ang nag-iisip na baka mas magiging espiritual kung manatiling walang asawa. May iba naman na nalilito kung dapat bang ipagpatuloy ang kanilang marriage. Kaya isa-isang sinagot ni Pablo ang kanilang mga concerns. Mahalagang tandaan na hindi siya nagsusulat ng general book tungkol sa marriage. Sinasagot niya lamang ang particular na problema ng iglesia sa Korinto. Ang sabi niya, marriage is honorable. Hindi minamaliit ni Pablo ang marriage. Ang ibang bahagi ng Biblia ay malinaw na itinuturo na ang marriage ay isang pagpapala ng Diyos. Kaya lang hindi natin dapat isipin na ang pagiging single ay mas banal kaysa pag-aasawa. Hindi rin ibig sabihin na ang pag-aasawa ay hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Parihong maaaring maging pagpapala. Subalit dapat din nating maalaman na singleness is also a gift. May mga taong tinatawag ng Diyos upang manatiling single at may mga taong tinawag niya sa marriage. Pareho silang may lugar sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo dapat manghusga. Hindi rin dapat isipin na mas mataas ang isa kaysa isa. Ang mahalaga ay maging tapat tayo sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Kaya lang sikapin natin na dapat flee from sexual immorality. Para maunawaan natin ito, balikan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Unang Korinto 6, talatang 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Pansinin natin ito mga kapatid. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, fight sexual temptation. Hindi rin niya sinabing, stay and prove how strong you are. Ang sabi niya, flee, run away, leave immediately. Bakit kaya? Dahil alam ng Diyos ang kahinaan ng tao. May mga temptation na hindi dapat pinaglalaroan. May mga sitwasyon na ang pinakamagandang gawin ay umalis at tuluyan itong iwasan. Halimbawa, ang buhay ni Joseph. Napakagandang halimbawa ito. Paulit-ulit siyang tinutokso ng asawa ni Potiphar. Pero ano ang ginawa niya? Hindi siya nakipag-usap, hindi siya nagpaliwanag, hindi niya sinubukang tingnan kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Ang sabi, tumakbo siya. Iniwanan nga niya ang kanyang balabal. Mas pinili niyang mawala ng damit kaysa mawala ng integridad. Mas pinili niyang makulong kaysa magkasala laban sa Diyos. Napakagandang halimbawa nito para sa ating lahat. Ang tanong ay paano natin magagawa ito? Ang sagot ay, the Holy Spirit gives us strength. Hindi natin kayang labanan ang kasalanan sa sarili nating lakas. Kaya bago sabihin ni Pablo na flee sexual immorality, ipinaalala muna niya na tayo ay joined to Christ at temple of the Holy Spirit. Big sabihin, ang tunay na lakas laban sa temptation ay nanggagaling sa ating relasyon kay Jesus. Habang mas malapit tayo kay Jesus, mas malakas tayo laban sa kasalanan. At sa ating panahon ngayon, malinaw na the world has changed its view of sex. Kung mapapansin natin ngayon, malaki na ang pagbabago ng pananaw ng mundo. Sinasabi ng iba, basta't may consent. Love is love. It's my body. Sabi naman ng iba, as long as I'm happy. Ngunit ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang katotohanan ay hindi nababago ng kultura. Tandaan, ang tama ay hindi nagiging mali at ang mali kailanman ay hindi magiging tama. Kahit tanggapin pa ito ng buong mundo. Ang tanong ngayon ay, how can the church protect itself? Paano mapoprotektahan ng iglesia ang sarili laban sa maling pananaw ng mundo tungkol sa sexuality? Una, teach the whole counsel of God. Huwag tayong matakot ituro ang katotohanan. Pangalawa, show grace without compromising truth.
Mahalin natin ang tao pero huwag nating tawaging tama ang kasalanan. Ikatlo, build strong families. Kapag matibay ang pamilya, mas matibay ang iglesia at higit sa lahat, lead people to Jesus. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa rules. Nagsisimula ito sa transformed heart. Lahat tayo ay nabubuhay sa mundong puno ng sexual temptation. Hindi lamang ang kabataan, kahit matatanda, kahit church leaders, kahit pastors. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos araw-araw. Kaya huwag tayong maging kampante. Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong lumapit kay Kristo at patuloy nating bantayan ang ating puso. Tandaan, ang sex ay hindi marumi. Ito ay banal kapag ginamit ayon sa disenyo ng Diyos. Ang marriage ay regalo ng Diyos. Ang singleness, maaari itong maging regalo ng Diyos. At ang pinakamabisang paraan upang manatiling malinis ang ating buhay ay ang manatiling malapit kay Jesucristo. Katulad ni Joseph, kapag dumating ang tukso, huwag nating isipin na kaya natin ito sa sarili nating lakas. Mas mabuting tumakbo palayo sa tukso kaysa manatili at mahulog sa pagkakasala, sapagkat ang tunay na tagumpay laban sa sexual immorality ay hindi lamang ang pag-iwas sa kasalanan, kundi ang pamumuhay araw-araw sa presensya ni Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Punta tayo sa ating summary. The most important lesson of the week. Mga kapatid, matapos nating pag-aralan ang buong aralin ngayong linggong ito, malinaw ang ating napakahalagang katotohanang natuklasan. Ang pinakamalaking problema ng iglesia ay hindi ang kasalanan mismo. Ang mas malaking problema ay kapag ang kasalanan ay tinatanggap, kinokonsente o ipinagwawalang bahala sa loob ng iglesia. Hindi sinabi ni Pablo na dapat nating hatulan ang mga tao para itaas ang ating sarili. Ang layunin ng disiplina ay hindi para ipahiya ang nagkasala. Ang layunin ay restoration. Ang layunin ay maibalik ang kapatid kay Kristo. Tulad ng isang mabuting ama na dinidisiplina ang kanyang anak dahil mahal niya ito. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Sin destroys, Christ restores. Ano ang ibig sabihin? Sa buong linggong ito, nakita natin na ang kasalanan ay may kakayanang sirain ang ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa kapwa, ang ating pamilya, at ang ating sariling pagkatao, at maging ang pagkakaisa ng iglesia. Ngunit nakita rin natin ang napakagandang balita. Ito ay dahil mas makapangyarihan ang biyaya ni Kristo kaysa anumang kasalanan. Kapag ang tao ay nagsisi, kapag siya ay lumapit kay Jesus, kapag hinayaan niyang baguhin siya ng Holy Spirit, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Tandaan, church must remain holy. Hindi ibig sabihin na ang pag-ibig ay hayaan na lamang ang kasalanan. Hindi rin ibig sabihin na ang grace ay wala ng standards. Ang tunay na pag-ibig ay nagsasabi ng katotohanan ng may kababaang loob. Ang tunay na grace ay nagtuturo ng pagsisisi. Ang tunay na church ay lugar ng pagtanggap, pero hindi pagtanggap sa kasalanan. Tinatanggap natin ang makasalanan upang dalhin siya kay Jesus, hindi upang manatili siya sa kanyang dating buhay. Tandaan natin, our body belongs to Christ. Isa sa pinakamagandang aral ngayong linggong ito ay hindi tayo pag-aari ng ating sarili. Binili tayo ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang ating katawan, ang ating isip, ang ating puso, ang ating pananalita at ang ating buong buhay ay dapat gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unity and holiness go together. Napansin din natin na ang kasalanan ay sumisira hindi lamang sa tao, kundi maging sa buong iglesia. Kapag may pride, sexual immorality, bitterness, o anumang uri ng unrepented sin, unti-unting nawawala ang pagkakaisa ng church. Kaya ang tunay na unity ay hindi nakukuha sa pamamagitan lamang ng pagiging mabait sa isa't isa. Ang tunay na unity ay bunga ng kababaan at pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, marahil may ilan sa atin na may mga kasalanang matagal nang kinikimkim.
May ilan na baka matagal nang lumalaban sa tukso o may ilan na baka nahihiya lang lumapit kay Jesus. Ang mensahe ng araling ito ay napakasimple. Lumapit ka kay Jesus. Hindi siya naghahanap ng perfect people. Hinahanap niya ang pusong handang magsisi, handang magpasakop, handang magbago. At kapag ibinigay natin ang ating buhay kay Jesus, siya ang magbibigay ng kapatawaran, siya ang magbibigay ng bagong puso, at siya rin ang magbibigay ng bagong buhay. Ngayong linggong ito, natutunan natin na ang iglesia ay dapat manatiling banal. Ang church discipline ay para sa restoration, hindi condemnation. Ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Ang sexual purity ay bahagi ng Christian discipleship at ang marriage ay regalo ng Diyos at dapat igalang. Ang tunay na Christian freedom ay hindi kalayaan para magkasala, kundi kalayaang mamuhay para kay Kristo. At higit sa lahat, ang kabanalan ay hindi bunga ng sariling lakas, kundi bunga ng pananatili kay Jesus araw-araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating Simplified Sabbath School Lesson, audio version. Naway patuloy tayong gabayan ng Panginoon, palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mamuhay ng banal habang hinihintay natin ang malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating Simplified Sabbath School Lesson audio version. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsubaybay. Tayo'y namulat na isang makasalanan, walang nalalaman sa katotohanan. Naglalakad sa dilim, walang kapayapaan, bilanggo sa kasalanan ng mundong ginagalawan. Subalit sa bawat araw na nagdaan, ikaw ay kaniyang tinatawagan. Puso mo'y buksan, huwag kang maglinlangan, sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Pangako niya'y ating panghawakan, huwag pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y walang kapayapaan, kasayahan pawang panandalian lamang. Kung ikaw man ay nabibigatan sa kasalanang mag-isang pinapasan, ang Panginoon siyang ating katuwang. Lumapit ka sa Kaniya, hindi Kanya iiwan. Huwag ka nang mag-alinlangan, ang tawag niya'y pakinggan. Dating buhay mo'y iwanan, tanggapin siya na lubusan.